lang road trip, food trip o sightseeing ang pwedeng ma-experience sa isla ng Siargao. Dahil ang kanilang mga sports doon, ako, must see and must try, skateboarding, surfing at dragon boating. Bawal ang mahina ang loob at lalampalampa kasi iba nga naman ang extreme adventure sa Siargao. Bawal ang lampa, hindi rin uubra ang mga duwag at may phobia. Dahil sa lugar na ito, welcome ang mga sporty at lamang yung mga fit at healthy. Tibay kasi ng katawan at lakas ng loob ang puhunan sa mga sports na ito na pangmalakasan. Tara, laro tayo sa Siargao! No sweat, no game. Pawis ang nagsisilbing gasolina sa mga paang ito na ubod ng liliksi at swabe sa pagbabalanse. Yun nga lang, maling tapak sa board, siguradong semplang. Ito ang surf skating, isang klase ng skateboarding na gumagamit ng galaw ng pagsasurfing sa lupa. Sa maliit na board na digulong, nakasya lang ang dalawang paa na humaling ang mga taga-Siargao. Ito ang naging pampalipas oras ng mga lokal na kabataan, lalo na pagdating ng agaw dilim. Sa bagong gawang Katangnan-Kabituonan Bridge o mas kilala sa tawag na AFAM Bridge, ang favorite spot ng mga skaters. Mataas kasi ang tulay na bagay sa pagrampa ng mga carver boards. 2021 nang matapos ang tulay na siya ring pagsibol ng kakaibang sports na kinahiligan ng mga taga rito. Yun nga lang, dahil delikado at posibleng may madisgrasya, agad na ipinagbawal ng LGU ang tinawag nilang surf skating sa tulay. Para hindi malungkot ang mga lokal at dayong mga skaters, gumawa ng skate park ang lokal na pamahalaan ng General Luna para sa mga surf skaters. Layunin nilang mas hasain pa ang talent ng mga bata sa kanilang lugar. Paraan din nila ito para mas lalong maengganyo ang mga foreigners na dumayo sa Siargao. Si Kai, isang singer-musician, ang tinaguri ang surf skating legend of Siargao. Matyagang itinuturo sa mga batang Siargao noon ang extreme sports na ito. Halos 3 taon nang nagtuturo ng mga surf skate si Kai sa mga kabataan. Mula sa simpleng underflip step-on, ang pinakasikat na ginagawa nilang flatland bird slide na hahawakan mo ang sahig para mamaniobra ang board. Hanggang sa rock and roll, itinuturo ni Kai sa mga bata dahil kumpiyansa siyang kayang-kayang makipagsabayan ng mga Pinoy kung husay sa surf skate ang pag-uusapan. Na-opera na magturo sa isang surf school para mag-improve ang mga estudyante sa surfing through surf skating. From surf skating sa mga daan at skateboard bowls, extreme adventure naman sa tubig at karagatan ang ating susubukan. Makipaglaro tayo sa alon at hangin. Ito ang sports na ipinagmamalaki at dinarayo sa isla ng Siargao, ang surfing. Si Pax Ballesteros lumaki sa Amerika, pero nang mauwi sa Siargao at matuto ng surfing, ipinagpalit ang kanyang pagiging American boy para maging island surfer sa isla. Absolute satisfaction, syempre may halong saya yan. At saka may a little bit of konting persistence sa una kasi magpapadel ka. 'Di ba? Kumbaga pagsasakay ka ng alon, medyo may konting paghihirap yan sa una. Pero pag nakasakay ka, syempre malaking saya yung dulot sa puso. Tapos pagkatapos ng buong surfing session, syempre medyo satisfied ka, gutom ng konti, pero masaya ka tsaka masarap yung tulog sa gabi pag surfing. Tulad ni Pax, maraming turista ang nahuhumaling sa surfing sa Siargao, lalo na pagtungtong ng bare months. Ito raw kasi ang best season. Si Christian Katulay ang isa sa pinakabatang surfer sa General Luna. 6 na taon pa lamang noon si Christian ay kasama na siya ng kanyang tatay na si John Christoph sa dagat para makipaglaro sa mga alon. Malakas daw ang loob at mabilis matuto si Christian. Hindi na raw ikinagulat ng amang si JC kung bakit kinikilala ngayon bilang isa sa pinakamahusay na surfer sa kanilang lugar ang kanyang anak. Pag sumama siya sa akin magbantay ng shop, naliligo siya sa dagat, tapos minsan may mga bata,
sumasabay sila tapos gumagamit ng board. Ilang beses na ring nag-uwi ng karangalan sa surfing si Christian. At ang pinaka-pinapangarap niya ang maging pambato ng Pilipinas sa international competition. Gusto ko po magkaroon ng gold medal sa Olympics sa balang araw. Siyempre, nandito na tayo sa Siargao. Bakit hindi natin subukan ng surfing? Pero bago yan, dapat muna tayong magpaturo sa mga island experts. It's a must na alam natin ang mga basic step at moves for our safety na rin. Mula sa pagdapa sa board at pagtayo, focus daw dapat sa pagbabalanse at isunod lang daw ang katawan sa hangin at hampas ng tubig. Naku, ang daling sabihin ha! So, it's judgment time. This is it. Susubukan na nating tumayo sa ibabaw ng alon at mag-surfing. Wala po yung camera trick ha. Ako po mismo yan, hindi yan AI. Parang pro surfer, di ba? Ang saya! Matapos tayong magpaka-wet and wild sa dagat, pasyalan naman natin ang lugar na pinupuntahan ng mga surfer turned paddlers. Ang bagong sports na pinagkakaabalahan ng mga Siargao noon, ang dragon boating. Siargao Dragons! Handa na ba kayo? Okay, we do it slowly. June 21, 2023, nang simula ni Coach Alvin Bobadilla ang pagbuo ng team para sa Dragon Boat ng Siargao. Pinaghalong mga surfer at mga mangingisda ang orihinal na miyembro ng Siargao Dragons. 14 na lalaki ang unang sumagwan sa tabi ng dalampasigan gamit ang kanilang imahinasyon. Paano ba naman kasi ang itinayong kupunan ni Coach Alvin noon? Kumpleto nga sa tao at sagwan, pero walang bangka. I lined up a basic form and all. Just 5 pairs nga lang ang namin, plano eh. But we were parang fortunate to form a 20-man crew. So nakasali kami ng first event dito sa Dapa last year and surprisingly, we finished bronze. Unang salta pa lang ni Coach Alvin sa Siargao, nakita na niya agad ang potensyal ng mga lokal sa water sports. Malalakas kasi ang katawan nila, batak sa hirap at sanay sa buhay dagat. Mga kataniang liyamado sa dragon boating. From the look sa mga katawan ng mga local Siargao nun, kita naman ang magaganda, six-pack, and then kita mo, ang lakas sila mag-paddle. Almost all day, nasa dagat sila. So parang yung dagat sa kanila, kadikit na nila eh. So sabi ko, baka sakaling pwede. Ang magkapatid na sina Jay at JB Alcala, mga mangingisda noon. Pero ngayon, mga malalakas na pambatong paddlers na ng Siargao Dragons. May ilan din na gaya ni na Vincent at Pax na dating mga surfers na sumubok mag-dragon boating at nagustuhan naman nila ito. Proud silang magrepresenta ng isla ng Siargao sa mga kompetisyon. Malaking advantage siyempre yung pagsasurfing sa dragon boat kasi sa surfing, magpapadel ka talaga ng mahaba-haba yan, paminsan-minsan. Kung stamina mo pagdating sa pagpapadel, madadagdagan talaga. Very special yung team namin kasi majority ng members ng Siargao Dragons talagang surfer. Pinaghirapan namin yung training, sabi ni Coach, gagawin natin to or ano. Kaya pagdating ng actual competition, kaya kakamit namin yung medal at saka trophy. Saka lalo na yung achievement namin na sa Palawan na overall champion. Mula sa 14, umaabot na ngayon ng halos 50 miyembro ang Siargao Dragons. May mga babae na rin silang paddlers. Kabilang dyan ang kilalang social media influencer na si Island Barbie. Ibang excitement daw kasi ang nararamdaman ng mga babae dito kapag sila ang nasa bangka at sumasagwan. Tulad ni na Genevieve at Nemia, nakaka-proud at nakakaganda points. There are not a lot of sports na merong women's team. And it's so good to be part of this team kasi we have a lot of strong women here. And it's a mix of foreigners, locals, residents. And as a whole, I love being part of the team to support the locals. Nagustuhan ko talaga yung Siargao Dragon Boat. Parang nakakawala din ng stress yung ganyan. At happy ako na
yung kaibigan ko, in-invite ako sa sa ganitong sports. Kahit aminadong kulang pa sa gamit at financial support ang kupunan ng Siargao Dragons, sa loob ng mahigit 1 taon pa lang nila sa laro, aakalain nyo bang nag-uwi na sila ng mga karangalan? Nag-overall champion sila sa Palawan noong 2023 at ngayong 2024. Tinalo din ng men's team ang malalakas at makikisig na team ng Philippine Navy noon sa paligsahan sa Boracay. Ito'y patunay na malaki ang tsansa talaga ng team na makapag-uwi ng mga gold medal sa pandaigdigang palakasan. Ito, Dragon Boat. Hindi pa siya known sa Olympics, no? If we really want gold, this is one of the sport that we can really parang support to really grow because we have a lot of talent. And mas marami magkakaroon ng opportunity sa sport ng Dragon Boat. And it will really represent kasi Philippines, pagsasagwan, tayo yan eh. Fisherman, mga Pilipino, natural sa atin yan. So pwede natin somehow bigyan ng atensyon yung sport na to talaga na para mas lalo lumago. Sa bawat sagwan kasabay ng palo ng tambol ay siyang tibok ng mga puso ng bawat miyembro ng Siargao Dragons. Ang kanilang kagustuhan ay makilala ang koponan ng isla bilang mga mahuhusay sa larangang ito. Buo rin ang tiwala ng mga surfers sa Cloud9 na balang araw mag-uuwi ng gintong karangalan ang mga pasibol nilang mga atleta. Marami pang laro ang pwedeng tuklasin sa isla ng Siargao. Kayo, ano ang susubukan ninyo? Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong Kili Kili Kit. Ayan. Kili Kili Kit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the Dio roll-on for day and hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi by day. And at night, para manuot ang whitening, you have the Kili Kili Underarm Serum. Yan. Pag malinis na malinis na ang Kili Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your Kili Kili.